ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:06 sa hapon. Mga nabulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magkatulong sa inyo sa labing-biling na balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes nga edisyon kita. Oktubre 28 tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Kining inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Nobleza Tarosa. Ululupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, pila na lang kaadlaw mga kabyanan na matamat naman nga nagapreparar ang aton mga kauturan para sa tigkalalag, Stamina Tay sa Sabado kag Domingo. Pero ang nakaandan gid sa aton mga kauturan magkadto gid sa sementeryo Nobyembre 1 amo ning All Saints Day. Pero kung basihan tang pitsa Nobyembre 2 paya ang All Souls Day. Pero sa nasiling ko na sang nagliligad nga mga pagpangalagad naton, ang mga himata tabla nga nagtaliwan, adlaw-adlaw tagid sila pangamuyuan. Bisan hindi man kita makakadto sa ilang sa ilang pansyon kada bulan or kada Semana Santa or hindi Semana Santa, kada Piyesta Minatay, pangamuyuan naton sila kada adlaw. Kuning birthday nila ang Piyesta Minatay pag ginadumdum tagi din kada tuig. Online sa Ondas, ang Office of Civil Defense ginapasaka ang ila kahandaan sa Blue Alert status. Magpupunta karon diri sa aton nga pagpangalaga ng spokesperson sa Office of Civil Defense si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Samtang most wanted person sa Iloilo na dakpan sa Manila. Sa campaign against wanted persons, 63 wanted persons na aresto sa PRO6 sa isa ka semana nga manhunt operations. Nagbukas na ang meat kag fish section sang Iloilo Terminal Market. Pero soft opening pa lang. Iloilo Terminal Market ang super. Pauntay na karon ang detalye sang balita kay General Baclay. May nakita kita diri nga post sa nagapadayon balang Batang Pinoy
kung nadumduman sa aton mga tagpalamatik ay nasang aga na interview naton si Sir Ray Camarles, sa Sports Development Officer sa Iloilo Provincial Government. So, maghatag sa suporta ang provincial government sa mga atleta. 61 strong athletes ang ipadala sa Iloilo Province. Kag more or less 2 million pesos na suporta ang ginpalabot sang provincial government sa mga atleta. Pero may gin-post si Sir Ray, no? Ipasahon nato ni Nino. May isa siya ka bata nga na-interview from Pasig City ni siya. Nakakuha gid din isang atensyon naton kay kanami isang storya, no? Ginarepresentar niya ang Pasig City, ang hampang Pengkak Silap. Ang bata amo si Michael Abaron, isa sa 867 strong Pasig City delegation na nagapasalamat gid kay Mayor Vico Soto kag sa Pasig City Council for their exceptional support throughout the national competition. Are ha, each athlete in the delegation received 100,000 financial assistance. Grabe, no? So, kung 867 ka-athletes times 100,000, so 86 million na tong gin-invest sang Pasig City sa ila. Tapos, ang accommodation pa nila for 8 days. Ito ma-motivate gid yang mga athletes. Kung ikaw isa ka atleta, masiling ka guro nga. Masaylo ko to guro ay. Di man, no? Diri mo makita ba lang ang panghimanwang maayo. Wala sang balan mo ko ng isa ka panghimanwa, tinlo, kayag, damo gid ang mga pumuluyo ang maka benepisyo. Mabatsagan gid sang tagsa ka constituent mo nga may gobyerno. Damo gani gambal nga ti gid inspiring gid ang ining ginahimo sang Pasig City government. Imagine 100,000. So sa 100,000 damo ka na sa pwede mahimo sila. Maka-focus ka gid sa imong hampang. Kapin pa kun individual sport ang imo ginapasakupan, 100,000 ka dako na nga bagay. Kabakal ka dira sa mga vitamins mo, mga kinahanglan sa sport. Kag dako gid nga bagay sa padayon mo nga pag sanyog sa ginpili mo nga hampang. 13 minutos makaligid sa takna alas 2 sa hapon. This time kontang report ni Janelle Baclay sa sining soft opening sang meat kag fish section sang Iloilo Terminal Market. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. All-in sa ng fish kag meat section sa Iloilo Terminal Market subong nga adlaw bot silingon nga ang aton nga mga kauturan nga nagapamalaklo na mahimo na makapamakal sang karne sang baboy kag baka kag subong man isda sa bag-o nga Iloilo Terminal Market. Ang opening gid sang duha ka mga merkado publiko nga ginpaydarom sa rehabilitation through PPP sa October 30 ini siya, no? Pero sa mga bahin sang isda kag karne sila iya ang pauna na agod nga makapanghanda sila sa ila siniya nga mga pwesto. Nakabisita kita kagina first time sa sulod sa Iloilo Terminal Market kag nakita nato ang pagpanghanda sang Iloilo City Government kag sang SM sa sining opening. Makita naton kagina sa sulod nga mahipid kag organize ang pwesto sa aton siniya nga mga vendors, pero sa kabilugan kay tido oro adlaw na kita nakabisita wala kita maka-check kagina sang aga kung ano ang sitwasyon, pero sa naka-display dito kagina siguro sa 100% sa fish kag meat section ara pa lang sa mga 20 to 30% ang naka-pwesto gidya. Ang iban kagina naptan pa naton dito nagadala sang ilang mga kiluhan sang mga bulutangan sang ilang mga baligya kag isa sa mga naistorya nato kagina, no, ang isa sa mga vendor si Ana Alag, 17 years na ni sila nga nagabaligya sa super. Ni pamangkot siya kung kumusta ang ila sini nga sitwasyon
Suno sa iya, ti daw medyo kit-anon gid kun cleanliness ang paghahambalan, layo gid diferensya sa una sa nagadanaw, nagatinulo ng kag mabaho nga palibot. Subong iya medyo organisado gid no ang plastada sa sulod sang merkado. Sa buwas, ikaduha ng adlaw sang operation sang meat and fish section, laban-laban mas madamo na sa mga vendors ang mag-open sa ila siniya nga mga pwesto. Ang sistema gani sili Paul sa papangusisa at Kagina, kita to hindi ka floor no, o ground floor o first floor, second floor kagasa sa rooftop may ara sing parking area. Ang sa dalom sa ground floor gid meat kag fish section, sa ikaduha nga panalgan iya sang mga utan no, kag sa babaw do mga prutasan kag ang iya sining rooftop nagaserve ni siya as parking area, pero ginpamangkot naton si ICT team o chief retired Colonel Oderico Garbanzos kung bala kadungan sang pag soft opening nga hiwaton sa October 30 kung buksan na ang parking area. So no, kay Colonel Garbanzos nga sa November 28 pa iya mangin fully operational ang parking area sang sining duha ka mga merkado. Kay kung mangin operational na, capable ini siya sa pag-cater so no, kay Colonel Garbanzos sang 500 ka mga salakyan. Subot silingon nga sa dalom sang duha ka mga merkado publiko ma-implement gid sang no parking zone kag clearing ang aton sini nga ICT team sa subong nagaamat-amat na hawan ng mga dalanon sa una daw single lane na gid na makaagi pero kasunod sang demolition sang mga stalls particular sa super ligwa na katama 4 lanes pwede na maagyan sang aton siniya nga mga salakyan. So amo ina ang mga nakalinyadang aktibidad sa opening sang aton siniya nga duha ka mga market soft opening sa October 30 dungan ini kay isama lang nimo ang puro SM ang nag-rehabilitate sini pero ang full implementation hasta na sa opening sang parking area sa November 28. So ang kayina isda pa lang gid kag mga karne ang pwede nga mabakal dira sa aton siniya nga merkado publiko. Kag makita naton nga mas mas tawhay para sa mga bumalakal kung point of view nil no sa bumalakal ang aton nga lantawon makita mo mas organized kag di mas matinlo nel. May ara sing kuan dito gina no. Pagsulod naton ang aircon ginatestingan. Okay. Plus pa may duha ka dalagko nga daw propeller sang helicopter sa may ibabaw gid sang merkado. Amo na nga mahangin sa idalom. Plus pa nga may ara sing mabugnaw nga bugas ang aircon. So daw dito mo gid makitaan nga malamig no, mabugnaw ang sitwasyon sa sulod sang sining Iloilo Terminal Market. Ang mga karnihan to kagina ti daw ano malang daw siguro isa ka pwesto nila tag 2 meters o 2 to 3 meters ang ila sini nga pwesto. So challenge sa ila kay ti lapad man sa una mo kung basihan mo kung kaysa karsada pa sila pero subong di pangita sila pagi kung paano dira mangin organize ang sulod sang merkado publiko kag hindi basta-basta gali kalapta kag kun sa una 24 hours so, sa mga vendors sa meat kag fish section nga daw kuan na sila 12 midnight to 10 AM ang ila sini nga schedule sa pagbaligya sang isda kag sang karne. Nel, paano preparahan no na mention mo naman ang nakaistoryahan ay kamo ni Colonel Garbanzos paano anong mangin preparasyon sang ICTTMO in kaso nga magpugok dira ang mga salakyan kay ti sa Masaminel ang super terrible ginadakabugat ang traffic. Ang kinalain subong sang construction sang sinindua ka mga merkado publiko kay anticipated na sa una ang tama ka crowded o disorganized masig parking dire. Ara iya subong ang inindua ka mga merkado suno kay Colonel Garbanzos. So may ara iniya delivery day, may ara sing dululugan sang pasahero kag tama kaligwa ang iniiyang area. So may ara gid sang portion sa diin pasugtan ang pag-ariya sang aton siniya nga mga baligya. Kag suno sa kay Colonel Garbanzos wala rason nga magparking pa sila sa idalom kay sa ibabaw sining duha ka mga merkado mapon mo 500 plus kasalakyan ang pwede nga makaparking sa ibabaw
Initially, Pilanel? 500. Wow, damo. So, nga ang ma-parking ka pa das dalom, amo nambal ni Colonel Garbanzos kay sa babaw, tama, kaligwa. So, gina-expectar na once ma-implement ni, galing kay sa November 28, ipamangkot as sarte, ano? 1 month pa. May bayad ni, initially, siguro sa subong, free pa na, pero himuan na ordinansa, in the coming year siguro, kaya tiyari kita subong sa last quarter, may aragin man na yasang rate laban-laban sa ibabaw sang sining mga terminal kay diri gani sa dalom naton may rate mo, may ara sang pay parking ordinance kita. So sa sini November 28 ang ila sini nga target kag gina-review nila subong ang pagbalik sang mga ruta sa mga jeep kag may mga additional sila nga ruta so no kay Colonel Garbanzos nga i-introduce para nga mahimo pagit kag mahawanan maging smooth ang transaksyon sa sining duha ka mga merkado. Tinagkadto dato kagina do hindi na ya super pagkadto ta. Mall na gid ang feeling ya. Kay malapad, mahawan kag may security guard kana diyon nga agyan may supermarket pa gid ang ining duha ka mga terminal market at least may choice ang aton siniya nga mga pumuluyo apol. Mula na galing kay ang ginalantaw man sa aton mga pumulo ang presyo sa balantayan na po ng presyo sa gyapon or nagmahal or expect naton nga ti mas magamahal pagit sa mga masunod nga binulan. Amo gina ang balantayan no kag actually so ang guidelines gini is through PPP no. May ara sing istoryahan ay between sa private sector kag sa Iloilo City government. Isa pagid ka challenge na kita naton kagina kay may elevator dito. Pero kung maluya ang tuhod mo, challenge kito na magsaka sa third floor. Kay kung gusto mo naman nga magpag-uon tuhod mo, exercise Pero may elevator na ginaobra subong no. Kag may ang mga part nga ni tulod-tulod daan na daya part na sang market culture na niya inablang may mga kariton. Ara man na gyapon sa aton sini nga pagpangusisa suno sa pila ka mga vendors. Pero may ara sila sing alagyan nga gin-design sa ila nga magsinugat anay sila dahil hindi man sila magbinunggo anay. Dulong sang ilang mga produkto kaya ang utan nga sa second floor mo karne sa idalom. May purtasan posible sa ibabaw o kung mga kalanaan nga igapahamtang sa ibabaw sang terminal market. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni madulong naton magkantanan sa update sa naghilapit nga pagbukas sang aton siniya nga Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Janelle Baclay sa report no sa sining soft opening sang meat kag fish section sang Iloilo Terminal Market. Sa magpupunta sa piyak nga linya si Ma'am Martina Ilustre Mayor, spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Yes, maayong hapon po. Maayong hapon sa pinalangganin mga tagpalamatik at tumalanaw sa mga programa. Ma'am, sa pagdumdum nato no, sa aton mga himata na nagtaliwan diri sa aton sa Western Visayas, kamusta ma'am ang mga himuon nga pagpanghanda sa Office of Civil Defense Western Visayas? So, nationwide po, nagpagawa na sa memorandum ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa tanan ng mga RDR, RMC members, including na diri sa Western Visayas, nung ginabatak ang Blue Alert status halin October 30 to November 4, 2025 bilang pagpanghanda sa Undas 2025 o kung natin yung pagkomemorar sa Fiesta Minatay kung sabihin madamo sa mga tao ang ina-expectar ng mga dugok sa mga semeteryo and at the same time kadamo sa mga travelers nato no ang mga pauli sa ilang mga tagsa ka probinsya at makabisita sa ilang mga minatay. So ini na period between October 30 to November 4 so ginabantagid naton nga aside natin, city places natin, including ang mga terminals, transportation terminals natin, kung madamo ini sa mga travelers man sa mga dalanon natin. So, aside sa atin yung mga terminal station, pero malutok-lutok ang atin ng mga dalanon, especially ang papuli sa mga probinsyanan. And isa pagin sa ginalantan natin, Dripol, is because ang forecast sa atin nga weather station, ang Western Visayas, ang maka-experience sa cloudy, partly cloudy to cloudy skies with scattered thunderstorms comes this weekend. So, in-expectan medyo maulano na especially sa hapon sa Fiesta Minatay, Paul.
Ma'am, ano ang guidance sang OCD sa mga LGUs kung sa kahandaan sa emerhensya ang atong pag-istoryahan? Actually, hindi nga mga may gipagawa nga guidance, no? Si OCD 6 Director kag RDMC Chairperson na Olga Fernandez sa tanan mga local government units kung sa RDR RNC member agencies very basic ni guidance naton, and in fact ginobra na ini sa tuigan ang ining pag-activate sang IMT naton or Okay. Incident Management Team na ang ning nag-foresee sa tanan ng mga insidente, mga medical emergencies naton, and sa mga localities naton. At the same time, ginaput on alert and on standby man ang tanan ng mga responders pag equipment naton, including ang aton nga mga alert teams, mga ambulansya naton, mga salakyan naton, on standby for any eventuality, and ginahambalan man o kung ginadirect man ang mga local government units na promptly i-report nila insigida sa Office of Civil Defense sa ilaman ng mga local DRRM councils kung ano man ang mga incidents ng mga record nila for Fiesta Minatay para maka-coordinate kita for proper coordination man and response, Paul. Magsiling ka ma'am nga ti sa forecast maulanon ti ko masami nga daan pag Fiesta Minatay, mainit ang tiyempo. So dapat ang mga LGUs nga ti sa ilang nga paglantaw dirang ilang nga mga sementeryo masami ginabaha dapat makapreparar na sila, makahimo na sila sa mga preventive measures subong pa lang Ma'am Tina. Yes, no, in fact, may pila na kita ng mga local government units ang kita nato nga nagpanghawan na sa mga waterways kag sa mga dumasalin nato masigot lang ang mga tanom, mga vines kag mga sa area sa mga sanitary, particular na sa mga kapanwanganan. Pero ang ato ni ginalantaw din nga tani diri sa syudad sa Iloilo, ibrahon na sa aton mga local government units, especially po if you're familiar ang sa sanitary naton sa may syudad sa Iloilo, ginadiraya tag sa kamag-ulan. So with the celebration or sa commemoration naton sa Semanas Pesta Minatay, posible nga kung magbuang ulan, posible man nga mga baha at masalimbukot no ang sitwasyon sa aton nga mga patio. So ginapamagyanan man naton ng mga local government units na kung wala pa kami ng kapanghawan, siguro ang naton na naton pagplastar sa mga emergency facilities naton sa mga cemeteries, manghawan kita dira sa mga tanom, mga naga-block sa waterways naton, kag i-rehabilitate ang mga alagyan agud hindi na maghubog ang aton nga mga kauturan kay hindi lang ni diri baha po ng aton nga ginalantaw nga maging kontra naton, but ginalantaw ni naton ang balatian nga makuha nato sa paghubog sa baha. Kaya importante man ma'am nga ti kung tani kada mga dalagtuan nga sementeryo may mga emergency responders na kita nga naka-standby dira para in kaso nga kung may mga insidente madasig ang padulong no sa aton nga mga responders. Hindi na magbabudlayan ang sitwasyon dira sa mga sementeryo. Actually, may kada banwa, Paul, sa pagkabalo ko kada banwa, may mga incident command post, ini sila nga na-plastar o mga medical facilities nga na-plastar sa buwagin mismo sa mga cemetery naton. Ang iba naton ng mga ahensya, pareho sa mansang Philippine National Police, may ari na sila sinatawag na Public Assistance Desk o Compandsman. Ginaplastar sa buwa sa cemeteryo, samtang ang iba naton ng RDMC member agencies, may kanya-kanya, ano man sila palo for Fiesta Minatay. For example, ang DPWH, may ari na sila nga labantay biyahero, mabantayan mo nila ang mga dalano naton, same with LTO and LTFRB man po. So, this is a whole nature approach, no? So, ginalanta naton nga kadamo sa pwede naton nga maubra kung nagabinuligay, kung nag-cooperate ang tanan ng mga RDMC member agencies, stakeholders, and local government units. Lastly, Ma'am Tinang, imong mensahe, panawagan sa publiko. So, ginapanawagan natin mga kauturan nga aside sa pag-cooperate sa ating mga authorities, we should also be wary of our personal safety, no? So, ginaremind ang tanan to prioritize your personal health and safety. Kung ikaw may ginabatsyag na daan, mas pakamaayo siguro itaiway ang pagkagto sa mga high-density population areas pero sa cemeteryo, kung di ka mo makavisit some other time, especially kung may ginabatsyag ka, kung may balutian ka nga ginalantaw. At the same time, sa paghalin nato sa ating balay, please ensure na may mula kita sa may diling ng mga kandila o kung may mga nakasaksak na ng mga appliances, agad malikawan natin ang sunog. And always, hydrate kita sa aton kaugalingon, kaya especially kung mainit, para malikawan natin ang paglain sa aton nga pamatsyag, Paul. Madamo gid nga salamat Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas.
Madamo mga salamat po kag maayong hapon sa inyo tanan. Patian mga kabiyanan, si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense, Western Visayas. Radyo Pilipinas. Blue alert status ang RDRRMC. But silingon, kung blue alert, katuyuan sila nga ensure ang close coordination among response agencies kag local government units. Iti linibo ang mga pumuluyong ina-expect nga magapadulong sa sementeryo kag magabiyahe over the region subong nga long weekend. Manduan man ni Director Fernandez ng LGUs ni activate ang ilang incident management teams, place responders and equipment on standby, and promptly report to any untoward incidents sa RDRMC Operations Center for proper coordination and response. Ang purpose ni kung kinahanglan sang dugang response, kung ano ang mga dugang kinahanglanon, ang RDRMC ang mag-coordinate sini sa mga natungdan nga ehensya para mas madasig ang pagpadala sang bulig o kung pagresponde sang aton nga mga emergency responders. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Napanugyanan man sang OCD ang tanan no nga i-prioritize ang ila ikaayong lawas. Make sure nga ang mga balay na mention ni Ma'am Tina no nga dapat mga kandila dira hindi gid pabayaan nga nakasindi nga nakahalin kamo sa inyong mga balay, inyong balay i-lock gid kag i-secure before maghalin sa ilang mga balay kag magsunod sa mga safety protocols samtang ara sa sementeryo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 31 minutos makaligid sa taknang alas 2 sa hapon, maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang Bantay Banwa. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko iligtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. So, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabato tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Bukbuk warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic
meanings specific to the Mambabato culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Robot. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dalang ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tulaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na masustansyang vitamin A palaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbulan at mga buto. Iron, pagpaburo ng dugo at muscles. Iodine, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ano naman ito ba ang mga dito? Ay, Paris, ang araw, ano ba yan? Tinusulot ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Buwis mo! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng Sipa, Patintero, Pagawang Base, Abulan, Jordan, Trupo, Tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players, and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko tatlo, nakatago na kayo! Ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Abando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihingi ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance processions perform, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Pasimunawan, a celebration of the god Lina, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Abando and much of the town was very much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Tulala ka dyan. Pumunta sa inyong barangay o police women's desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes, and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Manila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling na tanyag ng mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Filipino photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like Pastelarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Anong oras na? Oras na gumising agad. Gideon, kape na. Anong oras na? Oras na mag-aahon tayo dito sa palayan. Anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Anong oras na? Oras na para sa pantay sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of its ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panglasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones and pinakamabenta are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado kung na-experience na ng panlasa mo ang alam mo, kaya ng baboy and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Ricardo Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the insaw, a word that came from sausawan, where you dip the insaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chicken boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, puron man, quick, or pakulanay. In these times of frugality and austerity, naman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
44 minutos, magaling sa taknang alas 2 sa hapon, pa rin ka mong nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Sa probinsya sa Guimaras, ang provincial government gina-anunsyo nga magapanagbalay sila sa first leg sa 5-150 Triathlon Island Series next year. Ang official launching yung batigayon sa Alagiso, Cordan sa dinggin presenta ni Sunrise Events Incorporated General Manager ug Managing Director Maria Cristina Galaura ang 5-150 marker kay Governor Maria Lucille L. Nava. So kay Governor Nava kay watan sa transformative nga tion para sa probinsya. Ang 5-150 hindi lang isa ka kompetisyon, kundi isa man ka kayutan nga mas makilala ang Guimaras sa bilog ng kalibutan. Isa ka destinasyon nga hindi lang kilala sa matamis nga paho, kundi isa man ka panibago nga sports tourism destination sa Pilipinas. Ang inaugural 5-150 Guimaras nag-feature sa 1.5 km nga langoy, 40 km nga pagbisikleta, kag 10 km na dalaga. Napilian ng Guimaras mugod sa matahong nga lugar kag mabaskog nga suporta sa probinsya sa sports tourism. Ang first leg waton sa March 8, 2026. Sa dugang panaton nga balita, si President Ferdinand Marcos nagatambong sa APEC Summit. Sa din personal nga kumustahon sa presidente ng mga Pilipino na nag-start kag nagatrabaho sa South Korea sa sidelines sa natala nga pagtambong sa presidente sa APEC Summit subong nga semana. As the third day sa 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related summits, si President Ferdinand Marcos Jr. nag-participate sa discussion with fellow ASEAN leaders kag Australian Prime Minister Anthony Albanese sa 5th ASEAN-Australia Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa Oktubre 28. Since the establishment ng Comprehensive Strategic Partnership sa tungasang ASEAN kag Australia, both sides have worked together to enhance cooperation across shared priorities including conflict prevention, economic growth, climate and energy transition, regional resilience, and education. Sa ibang banaton nga balita, gin-deny sa Independent Commission for Infrastructure nga may ginpadala sila nga imbitasyon kay Senator Bongo para maging resource person sa ginihiwat nga investigasyon na tuhoy sa mga alleged anomalous projects sa flood control. Ang information sini nagalin ni siya kay former Senator Antonio Trillanes. Ngati may may ginpadala ko nung invitation para sa senador natuhoy sa flood control pero gin-deny ini sang ICI. Ay 8 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Pero may isang gina-proponer ang presidente si Ferdinand Marcos Jr. na ang clothing allowance sang mga nagatrabaho sa gobyerno ginaduso nga pasakaan from 7,000
So 8,000 pesos. Wow, nami. Siyempre, kada tuig nagamahal man ng mga balaklon nagamahal man ng mga kinahanglan. So lantawon tabi kung matigayon ina next year. Pero before sang floating allowance, ang mga ginalook forward sinisang mga empleyado sa gobyerno ila 14th month. Pag-iban pagod ng mga benepisyo. Ano, Nobyembre pa dulong Disyembre, muning best time of the year. Prote kung sa gastuhan ay bulubog at manang gastuhan ay sini. Prote importante makatibawas kita, malagpasan ta ang kada problema sa aton nga pagpangabuhi, nga challenges naton sa mga expenses naton, sa trabaho naton, kag sa aton man nga pagpadulong sa aton nga mga tagsa ka trabaho kadadlaw nga nasiling naton ina may mga challenges man dira. Kapinpag kung ikaw isa ka commuter, kapinpag kung ikaw isa ka nagabiyahe sa pila ka oras sa imong trabaho, pasalamat kita sa kung ano man nga grasya aton mabaton sa kadadlaw. Yung clothing allowance na welcome development din na para sa mga government employees. 7,000 himuon nga 8,000. 51 minutos magaligat sa takna alas 2 sa hapon. Ang ibang bagay mga balita pagpato natin sa masulog edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ang ating mga kaupdanan sa technical side sa studio engineer Roy Louie Kaypang, sa transmitter Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo